Bumili kami ng HyperX Solocast nang hindi nagtitingin ng reviews. Very financially responsible people. Binili na namin to kasi yung favorite streamer ng asawa ko, si Ann, is ito yung gamit niya. So, huwag niyo kaming gagayahin. Panoorin niyo tong video na to para malaman niyo kung sulit ba siya. So, paano natin iti-testing tong mic? Number 1, tatanggalin natin yung noise cancelling para marinig niyo yung ambient, kung paano siya makakuha ng noise. Number 2 is, bubulong ako ng konti, magmo-monologue tayo ng soft-spoken. Number 3 is isang pasigaw with feelings. And number 4, mag-record ako gamit yung electric guitar ko para makita natin kung pwede ba siya sa ibang scenarios aside from sa pagsasalita. Sa testing natin, hindi tayo gagamit ng kahit anong effects, walang noise cancelling. Ino-normalize ko lang ng konti yung volume gamit yung gain control lamang. Next, i-compare natin siya sa Mono, luma akong mic. Ito siya. And we'll see kung sulit ba yung price difference. This one costs around 2,500 pesos and this one costs around 1,100 pesos. So, tingnan natin kung sulit ba. Fingers crossed! As a control, papakinggan din natin yung record sa iPhone 13 para makita natin kung dapat pa bang bumili ng mic kung meron ka namang iPhone, right? Okay, testing tayo! So, ito, wala na siyang noise cancelling. I'm shutting up in 3, 2, 1. Okay, next test is yung soft-spoken monologue natin. I'm sure alam yung lahat to. Oh, di ba't ikaw pa nga nagsabi sa akin dati? Baka kaya tayo iniiwan ng mga taong mahal natin. Kasi baka meron bagong darating na mas okay. And cut! Pasigaw na monologue. Tatay tayo para may buwelo. Curse you, babe! I hereby vow you will rule this day. Behold, a true Drake warrior, and I, Egon. Test number 3, guitar recording test. Sulit ba ang bili namin dito sa HyperX Solocast? Ayon sa mga testing natin, huwag natin pangunahan. I-discuss muna natin yung mga findings natin dun sa mga test na ginawa natin. Sa first test natin, sa ambient, is dalawa lang yung pinag-compare natin, yung HyperX and then yung iPhone. Dun sa dalawang yon, HyperX performed much better than the iPhone. Why? Etong HyperX is meron siyang cardioid polar pattern, which means na etong nasa harapan niya, dun siya pinaka-sensitive. Meron siyang directional emphasis. And pangalawa is may hook up mo siya sa noise cancelling applications katulad ng ginagamit ko ngayon, which is NVIDIA Broadcast. Yung iPhone, pwede mo naman siya gamitan ng noise cancelling techniques. Meron tayong applications para dyan. Or pwede ka gumamit ng post-processing gamit yung Audacity and the likes para matanggal yung noise niyan. Pero kung i-factor in mo yung ease of use, etong HyperX talaga yung pipiliin natin for test number 1. Okay, for test number 2 naman, related siya doon sa test number 1, no? Malaking tulong yung single directional emphasis ng HyperX Solocast gamit yung kanyang cardioid polar pattern. Sobrang litaw yung recording. Kahit na nabulong lang ako doon sa test na yon. Kung kukumpara mo siya doon sa iPhone, siguro kailangan malapit sa iPhone para ma-achieve yung same effect. And doon naman sa Mono natin, flat yung dating, no? Hindi nakuha yung full range ng boses ko. Sa test number 3, doon sa pasigaw, ang weakest performer natin is itong HyperX.
wala siyang physical gain knob. So, kung kailangan mo ng pasigaw ka or isa kang klase ng streamer na, palasigaw tulad ni Kesha, for example, siguro kailangan mo set up yung HyperX na medyo malayo sa'yo, no? And tataas mo yung gain mo or ilalapit mo siya pero hihinaan mo talaga yung gain niya. Dito, ang strongest performer natin, surprisingly, was the iPhone. And sumunod doon yung Maono kasi sa Maono is pwede nga siyang i-adjust yung gain knob niya physically. So, pwede mo siyang preemptively iset para sa ganong klaseng use case. And sa fourth test, ito medyo mahirap. Lahat silang tatlo is nakuha naman niya yung tunog ng gitara. Sa iPhone, mas maganda kuha niya sa lower frequencies, pero sa actual na tunog is pinakamalapit actually yung sa HyperX. So, kung magka-casual recording ka, kung wala ka pang pang-budget para sa professional or semi-professional hardware, is pwede na tong HyperX sa tingin ko. Okay, na-discuss na natin yung apat na test natin. And final verdict ko, personally para sa akin, yes, sulit siya. Narinig nyo naman ngayon na malinaw itong boses ko during this video. And I'm happy with how my voice turned out using this mic. Kayo, sa tingin nyo, sulit ba yung decision namin na bilhin tong mic na to? Meron bang ibang mic na mas maganda sa price point na to? Let me know sa comments below. At kung umabot ka dito sa dulo ng video na to, maraming salamat. You are an awesome person. See you in the next video. Peace! Tapos,